Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasan may, ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kayang ako'y hagkan at yakapin? Oh, hanggang pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan natin. Ang makalipas ay ibabalik natin. Oh, ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko. Hello po, magandang umaga. Hindi po kayo nagkakamali. You are still on our JGS Online Grace Devotion, and I am still your friend here. My name is Pastor Robert Kimson Jr. and we are on Day 26 ng ating JGS Online Grace Devotion. So kung nabuburyong na po kayo dahil sa quarantine, idaan na lamang po ninyo sa pag-awit at pasensya na po kayo sa aking boses. Para lamang po ako yung isa doon sa mga broadcaster at newscaster na aakalain kapag naririnig na magsasalita ay maganda ang boses, pero sa totoo lang ay hindi po ako marunong umawit. Pero kung ito'y para sa Panginoon ay napakaganda po. Well, ang ganda po ng lyrics, ang ganda po ng sinasabi ng kantang iyan na atin pong ibinahagi sa inyo. And alam niyo po, kapag pinag-usapan po ang pag-ibig, hindi po ba kayo kinikilig? Ako, pag nakikita ko, ang daming sinishare sa Facebook na mga matatanda na pero naka-HHWW pa rin. Ano po yung HHWW? Holding hands while walking. Tapos meron po mga naka-HHWW, PS, okay? Ano po yun? PSSP pala. Holding hands while walking, PSSP. Ano po yung PSSP? Pasway-sway pa. Naalala ko lang po yung kantang yan. Tapos, nung nakaraang gabi ay nakapanood po ako ng kwento ng mag-asawang matanda na sabay na hinarap ang krisis na kinaharap natin, which is this COVID-19. Medyo nakakalungkot po sapagkat yung lalaki po ay buhay samantalang namatay po yung kanyang kabiyak. Gayon din naman kapag nakakapanood tayo ng mga pelikula na
Parang yung nakaraan, yung isa sa pelikulang sikat po, yung Titanic, na meron doon na wala na lang nang gawa yung mag-asawa hanggang sa kanilang kamatayan, sa kanilang sinumpaan ay nagyakapan na lamang sila doon sa bed at sila ay namatay ng sabay. Ano po, di ba? Nakakakilig. Ang gandang pakinggan. Ang gandang tignan yung pag-iibigan ng mag-asawa na hanggang sa pagtanda, hanggang sa pagputi ng kanilang buhok ay makikita natin na sila pa rin sa isa't isa at hanggang dulo ang kanilang pagmamahalan ay kanilang ipaparanas. Kaya lang po, as much as it is, it is sweet, diba? Maganda, masaya yung pagmamahalan. Nakakapanood po tayo ng matanda na, yun nga, gaya ng sabi ko, naka-HHWW pa rin, PSSP, holding hands while walking, pasway-sway pa, pero wala pa rin pong tutulad sa relasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang relasyon po yan ay relasyon lamang po ng human relationship, and still, no matter how faithful you are to each other, meron pa rin pong ending yan. And ang sumpaan lang po dyan is, till death do us part. It won't get, you to another, another dimension or another life or yung tinatawag na afterlife. Ang relationship lang po na maglalas at ang totoo pong forever ay matatagpuan lamang po kay Jesus, because it would start here while you are here on earth. You will be with Him, okay? If you believe in the Lord Jesus Christ and in His finished work, you will be with Him. And it would last till eternity. Even death here on earth, sabi ng Romans chapter 8, I can't separate us from His love. So kung kinikilig po tayo sa forever ng mag-partner, okay? Kung kayo po ay may mga partner, maganda po yun. Yan po ang binigay ng Diyos. And napakaganda po nung inawit ko. Yung mga huli pong nakapagkapanood ngayon, kung umawit po ako kanina doon sa umpisa, kaya lang pagpasensya dahil wala po yung iba sa tono. Pero napaawit po ako kasi nakakakilig po talaga ang pag-ibig. Okay? Pero I'm telling you right now, wala na pong ibang pag-ibig na mas nakakakilig kung talagang naranasan mo. Yan ay ang pag-ibig na iniaalok ng Diyos kay Kristo Jesus. And napaawit nga ako ng kantang yan, napaisip ako kung paanong nananatili yung pag-ibig ng mag-asawa hanggang sa pagputi ng kanilang buhok. Okay? And iisa po ang nakita kong sikreto, at kapag nakapag-interview ka ng mga tao na bakit naglalas ang kanilang relationship, isa sa mga susi or isa sa mga sikretong sasabihin nila is, it's a matter of sharing, Pastor. Sharing. Not just receiving, but sharing. It's always a matter of giving. Even in this time ng crisis natin, mga kapatid, huwag po natin masyadong iisipin yung receiving. Kapag receiving, ang maganda niyan sa Diyos. Sa Diyos tayo umasa dahil tiyak ang Diyos giver po yan. Pero sa atin, mas masaya, giver tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. And this morning, ang pamagat po ng ating devotion ay shared life in Jesus. Okay? Kung hindi naman po siguro kayo maiirita, no? Pero, hindi ko naman yun pinramis sa Diyos, pero yun na po talagang nakita kong mensahe sa Biblia, buong Biblia, from cover to cover. Ang bida lang po talaga dito si Jesus at yung tinapos niyang gawa. Kaya lahat halos ng aking messages, kahit sa messages ko, hindi man ako stricto sa bagay na yan, pero lagi ko pong nilalagay yung salitang in Jesus, in Christ. Kahapon nag-usap tayo, dependent in Jesus. Okay? Trust in Jesus. Ngayon, ang pag-uusapan natin, shared life in Jesus. Dahil posible lang naman ang lahat ng bagay na ito dahil kay Jesus. Hallelujah. So, purihin po ang Panginoon. So, let me talk about this shared life in Jesus na
pag-uusapan po natin ngayong umagang ito. Shared life in Jesus, at ang ating pong text ay manggagaling sa 2 Peter chapter 1 verse 4. Ganito pong sinasabi, by which we have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature. Hallelujah. Let me repeat that verse in 2 Peter chapter 1 verse 4. By which we have been given to us exceedingly great and precious promises. Wow, don't you know the kind of promises you receive from God? How the Bible describes them? They are described as exceedingly great and precious promises. Okay? Mga pangakong kailangang pahalagahan, mga pangakong napakadakila, at hindi lang napakadakila, higit pa sa dakila, exceedingly great. Yan po ang sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4. And you know, kung merong verse sa Bible na tinatawag kong promise of shared life, yun po yun. Ito pong binasa natin sa 2 Peter chapter 1 verse 4. This is a promise shared life, which is the Bible described as exceedingly great and precious, that we would do well to consider it further kapag lalo nating naunawaan, mga kapatid. Now, being partakers of the divine nature, okay, of course, marami pong sasagi sa isip natin yan, partakers of the divine nature. Ay, teka lang. Di ba? Nangangahulugan ba nun ay dahil naging partakers tayo ng divine nature ay divine na rin tayo? Well, we are partakers of the divine nature. That means we are carrier. We have this divine inside us. But, of course, we cannot be divine by ourselves. Hindi po yun ang ibig sabihin. We will never be in co-equal with God. Kung si Jesus nga mismo, na pag-aralan natin kahapon, di ba? He did not consider it to be a robbery to be equal with God, but He took the form of a servant. Lalo na po tayo na mga tao, hindi po natin mapapantayan ng Diyos. Okay? Let it be resolved that God is supreme. Supreme means high in rank. He is always above us. We cannot be above God, nor we will never be equal with God. While yung pong kanyang position ay nais niyang i-share sa atin. And don't you know that the Bible calls us as co-heirs with Christ? Okay? We are also considered as, seated at the right hand of the Father with Christ. Okay? Doon sa position, okay, gusto ng Lord, kung nasan siya, na doon tayo. Pero of course, doon sa rank, okay, never. Siya pa rin ang ating Lord of Lords, siya pa rin ang ating King of Kings, hindi natin mapapantayan yan. But, here's the thing na pinag-aaralan natin ngayon. You have to understand that you are a partaker of the divine nature. And kung sa sarili mong kaisipan, it is really hard to grasp that concept. And don't you know that according to the Galatians chapter 2 verse 20, na minsang napag-aralan din natin in one of our devotions dito, na yung pong invitation ni Jesus Christ na mabuhay day by day through His shared life in Him ay napakalinaw. The Scriptures clearly invite us to live day by day through Christ, sharing His life in us. So, sharing His life in us. Yan po ang gusto ni Jesus. I-share niya lagi ang buhay niya sa atin. And when we got Jesus, we got His life. And we are sharing with His life. Now, malinaw yan, Galatians 2:20. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, ang ano po dito, kaya lang sa araw-araw, yung pong paglakad sa katotohanan ito, sometimes it can quite be elusive. Parang ang hirap, di po, sa tingin natin. Yet, meron pong isang napakagandang example si Jesus paano nangyari ito. Paano niya in-illustrate, okay? Ang Bible po, napakaganda pong aklat na ito po'y pinaniniwalaan natin na salita ng Panginoon. And it's more than a poetry books, okay? Kung kayo ay mga poet, mga makata, kung kayo ay mga mahihilig sa mga figures of speech,
sa mga illustrations, ang Bible po punong-puno diyan. Mga bagay na panglupa ang kwento, pero merong mga makalangit na kahulugan. Ang dami po sa Biblia. And you know, this shared life na tinutukoy ni Jesus na isinishare niya sa atin ay binigyan niya ng illustration, a very visible illustration and a very visible example. And I know na alam niyo po itong lahat. Okay? At yan po ay makikita natin sa John chapter 15 verses 4 to 5. Ganito po ang sinasabi. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So, ang example po dito, yung pinaka-illustration niya for us to understand this shared life is about actual grapevines. Sapagkat nung panahon po ng Panginoong Yesus nang nabuhay siya dito at siya'y nabuhay sa bayan ng Israel, ayan po yung pangunahing kanilang trabaho. Meron po talagang grapevines, actual grapevines, grape branches. At ang sabi niya, these grapes cannot potentially result without being connected to grape branches. So for grapes to grow, the appropriate life source, okay, must be accessed by the branches. The grape branches do not have this life in themselves. Sabi niya, the branch cannot bear fruit of itself. Hindi kayang mamunga mag-isa ng mga branches na ito. So, para lang mamunga, ang kailangan ng grape branch, he must share in the life of the vine. Hallelujah. So, the branch cannot bear fruit unless it abides in the vine. So, makikita niyo dito na yung demonstration dito talagang irrefutable. Dahil bakit? Yung separation ng grapevine mula sa grape branch mula sa vine ay totoo po 'yon. Literally, hindi po talaga magbubunga yung grape branch kung hindi po siya nakakonekta sa vine. Kaya po irrefutable po yung demonstration na ito. And that is exactly the illustration of Christ ng kanyang shared life sa atin. No grapes can ever be produced on the branches if the life of the vine is not flowing through the branches. And ano pong sabi ni Jesus? I am the vine, you are the branches, referring to the believers of the Lord, referring to the children of God. Those who believe in Jesus Christ, okay, are called as the branches. Who is the vine? It's Jesus, okay? And it says here, all right, that no grapes can ever be produced on the branches. Walang bunga na pwedeng ma-produce sa branches unless the vine is flowing through the branches. Kung nalalalay tayo ang buhay ng vine dun sa branch, okay, hindi po pwedeng hindi rin ito mamunga. So, ibig sabihin, hanggat hindi po nananalaytay ang buhay ni Kristo sa isang tao, wala pong grapes na mapuproduce. Wala pong bunga na mapuproduce, okay? Ano mang bunga na napuproduce ng sarili niyang kakayanan ay hindi totoong bunga. Hindi rin masarap, hindi maganda, actually hindi kapaki-pakinabang. Because the life of the vine is really essential. And Jesus is the vine. And ang kagandahan po sa vine na ito, He want to share this life to the branches. Hallelujah. Now, ito pong illustration na ito ay meron pong, of course, spiritual application na ini-specify, nasabi ko na yan, Jesus is the vine and us as the branches. I am the vine, you are the branches. For fruit na madedevelop po sa life natin, mga kapatid, yung appropriate life source po must be accessed by us. We branches do not have this life in us. Sabi niya, neither you can bear fruit unless you abide in me. So, this truth is makikita natin. It is demonstrated daily by Christians, sometimes nakakalungkot, who live self-sufficiency. Gayon din naman, may mga believers na ignorant sila sa life na nasa kanila,
Kasi marahil, iba yung lagi nilang naririnig na malayo ang Diyos, malayo si Jesus. Okay? Kaya nga po, sa New Covenant of Grace ay ang message po ay laging mensahe na nagmumula sa loob. Okay? Lagi pong si Jesus. Okay? Kung magsasawa po na po kayong makinig sa mensaheng ganyan, wala na po kayong ibang maririnig na mensahe dahil ang katotohanan, yan po ang katotohanan ng mensahe, ang katotohanan ng buhay nasa iyo. At ang day by day living ay malaman mo na magtiwala ka, magdepende ka, maniwala ka na ang buhay na yan ay nasa iyo na forever at hindi na aalis. At kapag alam mo yan, okay, in everything na gagawin mo, magtitiwala ka lang sa tao o sa Diyos na nasa iyo, na nabubuhay at walang iba kundi si Jesucristo. Now, sabi niya dito, kung may mga believers na hindi sila, nagtitiwala, maaaring una, unconscious sila. Pangalawa, ignorant sila. Okay? They may be victims of religion. Ibang napapakinggan nila sa bagay na yan. At nangyayari, ibinubuhay nila yung Christian life nila in self-sufficiency, while ang dapat talaga is they must depend on the life that is in them, which is the vine. Malinaw na malinaw sinabi ni Jesus. Pakinggan niyo po yung sinasabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Kaya nga po si Jesus na lang ang lagi natin sinasabi. Hindi po ba? Every end ng sermon, even at this time, at this day, okay, patuloy akong mag-aanyaya, hindi ako magsasawa hanggat hindi mo tinatanggap si Jesus. Lagi ko pong sasabihin sa iyo, kailangan mo si Jesus at lagi niyang sasabihin, hanggat wala ako, hindi mo kaya. You can do nothing. It is impossible for you to live life to the fullest. It is impossible for you to enjoy life and to have life without me. Yan ang sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Because day by day, Christian living is only possible by the shared life of Jesus at work in us and through us. That is the shared life ni Jesus. Of course, lagi tayong pinapaalalahanan, humility, faith, yun yung mga practical application para mabuhay tayo as God intended us to be. And we must humbly depend upon Jesus for the true fruitful living, just as grape branches must depend upon their vine for grapes. Okay. Kanina, napaawit tayo ng kahit maputi na ang buhok ko. Hindi po ba? Na-amaze tayo sa shared life ng mag-asawa na hawak kamay, di kita iwan sa paglakbay. Nakakakilig. How much more yung pag-ibig na meron tayo kay Kristo. Kaya kaibigan, kung hanggang ngayon hindi mo pa nararanasan ang forever kay Jesus, okay? Ang gusto ni Jesus Christ ay i-share niya yung buhay niya mismo. Kaya nga shared life. Pagsaluhan ninyo yung buhay niya. Pagsaluhan ninyo yung kanyang tinapos na gawa para sa iyo. Yun ang nais niya, yung buhay niya mismo ibigay niya. Okay? Huwag kang masyadong magsumikap na ibigay ang buhay sa Diyos dahil yung pong pagbibigay ng buhay sa Diyos ay dadaloy na lamang yan at kusa kung naintindihan mo na yung buhay niya ay buhay mo na at yung buhay niya ay tinanggap mo na. At yung buhay niya na yan, okay, yan yung binasa natin, yan ang pinag-aralan natin doon sa Peter, we are partakers of the divine nature. Okay? We are partakers of the divine nature. Gusto niyang i-share ang buhay niya, kaibigan. Tatanggapin mo ba siya? Tatanggapin mo ba si Jesus? Pananampalatayanan mo ba na kaya niyang tumira sa iyo? At kayo'y magsasama, hindi lang kahit maputi ang buhok mo na hindi ka niya iiwan, kundi hanggang kamatayan, hanggang sa kabilang buhay, makakaasa ka. Kayo pa rin ni Jesus. Kayo po ang tunay na forever. Okay? So kaibigan, inaanyayahan kita ngayon, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang personal mong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, inaanyayahan kita ngayon, kaibigan. Tanggapin mo si Jesus. Ang sarap po ng pag-ibig na iniaalay ni Jesus. Sabi niya, inihalin tulad niya ang buhay
sa vine at saka sa branches, sa grape branches. Kung wala daw vine na nakaugpong yung branch, hindi ito mamumunga. Si Jesus ang sabi, without me, you can do nothing. You need Christ. Everyone needs Christ. Everybody needs Jesus. Okay? So, handa ka na ba natanggapin si Jesus ngayong umaga? Okay, kung handa ka na, sabihin mo ng buong puso, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako po'y nagpapasya, nabuksan ang aking puso at tanggapin kayo bilang personal kong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako sa kabayaran ng lahat ng aking kasalanan na yung tinapos dun sa krus ng Kalbaryo. At sa oras na ito, kinikilala ko na ang iyong ginawa ang siyang tanging kabayaran sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa buhay mo, niyo po mismo, Kristo, na nakatira na sa akin. And I would like to live this shared life forever with you. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you dahil ikaw ay natira sa akin ngayong oras na ito. Amen. Kung yan ang iyong panalangin, kaibigan, hindi po ako ang nagsabi, kundi ang kanyang mga salita. Sino mang tumanggap at nanampalataya kay Jesus, okay, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Pero hindi lang yon, meron pong magandang nangyari. Nang tinanggap mo si Jesus, okay, at kinuha niya yung dati mong buhay, ipinalit niya ang kanyang bagong buhay, ang iyong spirito na patay ay nabuhay, nakipag-isa sa kanyang spirito, at naging isa kayo. And that is forever. Not just in this life, not just kahit maputi na ang buhok mo, kundi maging sa kabilang buhay. He wanted to share His life. Now, to you, my friends, to you, my dear brothers and sisters in the Lord, who have received Jesus perhaps years had passed by already na nandyan, nananahan si Jesus. And I pray that you will continually grow in the knowledge of Him and in the knowledge of His finished work. Dahil wala naman pong ibang pinakamahalaga sa mundong ito, kundi ang malaman natin, makilala natin ng lubusan yung lover natin. At yan ay si Jesus. Okay? And every day, He is inviting us to enjoy this shared life we have in Him. Because we no longer live, but Christ lives in us. Hallelujah! At alam niyo po, mas tatamis pa at mas gaganda pa, okay, doon sa nagpapakilig sa atin na i-enjoy natin pag yung matatanda, nag-AHHWW pa, PSSP, holding hands while walking, PSSP, pasway-sway pa. Okay? Wala na pong ibang nakakakilig pa, kundi yung relasyon sa Panginoong Yesus. He shared His life to you. He is the vine, you are the branches. And He promised, kapag ikaw ay nakaugpong, kapag ikaw ay everyday nananangan, nagtitiwala, umaasa lamang sa Kanya, yung fruit, you will bear. Yung grapevines naman po, hindi naman po kailangang utusan yun. In its season, talaga pong nagbubunga po yan. So, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay talagang magbubunga. Hindi po pwedeng pilitin, hindi po pwedeng pwersahin. Naturally, ito po talaga ay magbubunga. And they would see the fruit. Now, what's the fruit stands for? Okay, you are not the one who produced them. The fruits are for the glory of the vine. Okay? Parang ang isang puno, di po ba? Kapag hitik sa bunga, ang sabi nila, ang ganda naman ng punong ito. Ang daming bunga, ang daming nakikinabang. Di po ba? So, sino po ang tumatanggap ng glory? Yung puno. Ganon din po sa atin bilang Kristiyano, mga kapatid. Kapag nakikita nilang ang dami nating bunga, okay, ang sasabihin nila dapat ay purihin ang nagbibigay ng bunga. Purihin ang nakatira sa taong yan. Ang taong yan ay buhay na may Jesus. Ang taong yan ay punong-puno ng Panginoong Yesus. Dahil bakit? Dahil punong-puno ng bunga. Dahil ang bunga ay pinagmumulan nun ay si Jesus. So, let's enjoy this shared life in Christ. Shared life in Jesus, mga kapatid. It's not just a doctrine, not a teaching, not a principle, not, anything else lang na panghahawakan natin. But what God did is that
He wanted us to be partaker of this life because He shared His life. Jesus wants shared life with Him. Okay? Share tayo. Sabi ni Jesus, share tayo. This is my life, share tayo. Hallelujah. Father, thank you for this morning. Thank you for another day of JGS Online Grace Devotion. We are now on day 26, and not by might nor by power, but by your Spirit, we can finish this till day 38. Thank you that we can have the assurance that we will live forever, and we will live, Lord God, na hindi tigang, hindi walang bunga, kundi kung patuloy kaming nananangan at umaasa sa iyo at nagdedepende, tiyak ay magiging mabunga po ang buhay namin dahil kayo po ang nagpo-produce nito. So, everyday ay patuloy naming pinakikinabangan ang mga bungang ito at hayaan mo ring pakinabangan po ng iba, ng ibang tao, o Diyos, sa pamamagitan ng aming mga buhay na iyong pinananahanan. Lord, lagyan mo po lagi ng spark, ng kilig, ng sweetness, yung po aming pakikipagrelasyon sa iyo. Hallelujah. Lagyan mo po lagi ng awiti ng aming bibig upang ikaw ay awitan. Lagyan mo po lagi ng pangapapuri at pagsamba upang ikaw po ay maitaas. At lagi kaming maging bukas at ma-enjoy namin lagi ang pakikipagniig at hindi kami magsasawang makasama ka. Because it was indeed a shared life. Tulad lang ng illustration sa mag-asawa na ano po yung naging sikreto nila, how they arrived na even at their old age ay sila pa rin. They just maintained that love relationship nila sa isa't isa. At lalo na po sa inyo, Panginoong Jesus. And ang maganda po sa inyo, Panginoong Jesus, dahil kayong may hawak ng relasyon, hindi po kayo nagsasawa sa amin. And you are the one holding the relationship. Kayong nakakaintindi ng aming mga tantrums. Kayong nakakaintindi ng mga childish character. Hindi mo kami iniiwan kahit na sa panahon na parang iniiwan ka namin sa isip namin, sa puso namin. And even hindi ka namin inilalagay sa mga plano at hindi namin ikaw hinahayaan na mag-rule. Pero dahil sa iyong tinapos na gawa at sa iyong walang hanggang pag-ibig, nagagawa mo po kaming intindihin at unawain. So, we thank you for that. But this time, Lord, help us to have a mutual na relationship talaga na nakakatugon po kami at we are responding, right response sa iyong grace, and that is true faith in you, Jesus. So, thank you for this wonderful day. And we keep on praying for our situation na pinaniniwalaan kong matatapos sa lalong madaling panahon at kung iyong itinakda, Panginoon, ang pagkatapos ng quarantine na ito ay wala pong makakahadlang nun at ang lahat po ay maayos. Salamat po sa pagtulong niyo po sa amin. Salamat po sa pagtulong niyo sa aming bayan. Salamat po sa pagtulong niyo sa aming mga kababayan. Salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Pupurihin kayo ngayong umagang ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Marami pong salamat mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pagsama. Ngayong umagang ito, patuloy niyo pong ibahagi ang katotohanan yan. Ibahagi na ang life na nais ni Jesus ay isang shared life. Okay? Hindi lang, passes or, ticket na papuntang langit, kundi ang iniaalok ng Diyos ay buhay niya mismo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At mangyayari po yun, pwede niyong gawin, just a share away, isang click lang po sa share button ng ating video, ay mai-share niyo na po si Jesus through your own, sa pamamagitan ng inyong lingkod na pagbabahagi, sapagkat diyan po tayo tinawag ng Diyos, ipakilala lang si Jesus, i-preach lang si Jesus.
At the same time, you can also host watch party kung iyan po ang nanaisin ninyo. Bali po, I pray na sa darating na panahon ay i-prepare din ng Lord, makakapag-premiere din tayo ng mga videos natin. Pero this time, masaya po tayo. Sabi nga natin, anong kasayahan natin? Over one. Okay? One life, one soul na nakakilala at tumanggap sa Panginoon. Thousands of angels are rejoicing in heaven. So, hindi po tayo manghihinawa, hindi tayo mapapagod. Okay? Pansin niyo po ba, kahit doon sa mga ilang videos ng aking mga kaibigang Grace Preachers, yung mga naunang videos talaga namin, ang dadaming views. Pero as we go along the way, habang patagal ng patagal at patapos na yung quarantine, mukhang patapos na rin yata yung mga nanonood. Ganun po talaga. Sanay na po tayo dyan. Kaya naman, mula nung sinumpisan po natin ito, hindi po nakasalalay diyan. Okay? Ang ating commitment, kundi nakasalalay doon sa life na nag-share ng life niya sa atin, and yung ating joy na laging i-share ang life na ito. Even to few number of people, ay masaya na po tayo. So, my Jesus na morning, yan po ang aking iiwan sa ating lahat.